So sa part na ito, ayaw na po humatak ang aking scooter, kaya kinabahan po talaga ako. Kung kaya mapapansin nyo na puro na lang galit yung makina pagka i-read ko po yung silinyador. Kaya hinayaan ko na lang na huminto ang aking scooter ng kusa para matingnan ko kung ano ang nangyayari. So napapansin nyo naman na maganda po yung andar ng aking makina. So hello, what's up mga madam at sir? Magandang araw at welcome ulit dito sa aking channel. So ngayon po ay nandito po ako sa Marilaki. Nag-solo ride lang po ako kasi nga yung grupo ay hindi po tumuloy, kinancel po kagabi, kaya ayun, nag-solo na lang po ako. So pababa na po ako nito, malapit na po ako ng Manukan. So ang destination ko po talaga ay hanggang sa Manukan lang po kasi para hindi naman masyadong malayo. Sa part na ito ay parang may kakaiba sa makina ko, kaya napasilip po ako sa aking makina kung ano po ba ang nangyayari. Pero okay naman, kaya nagpatuloy pa po ako sa pagbiyahe. So yun na nga, nandito na po ako sa Manukan. So marami pong mga nakatambay dito, mga rider, mga nakamotor, saka mga nakabike. At saka wala po ako nakikita na naka-scooter po dito. At habang bumagal na po ako sa part na ito, may naramdaman po talaga ako na hindi maganda dito sa makina ko. Kaya huminto po talaga ako dito sa unahan para ma-check kung ano po ba talaga ang nangyari. At nang hihinto na ako ay parang dahan-dahan na mamamatay ang makina kapag kabitawan ko na ang silinyador. Kaya hindi ko siya binitawan kahit na nakahinto ako. Bali nakapiga pa rin ako ng konti sa silinyador ko para hindi lang po mamamatay yung makina. Pero namatay din yung makina kasi nga hindi ko na timing sa pagpiga. At dito ko na nalaman na putol na pala yung clutch spring ko, kaya parang may kakaiba sa tunog ng aking makina. Nandito na po ako sa lagpas ng Manukan, and andun po yung Manukan, lumagpas na po ako. Tapos ang nangyari ngayon ay pakiramdam ko parang putol yung clutch spring ko kasi nga hindi ako makahinto nang naka-idle yung aking makina. Nakarating ko lang po dito sa Manukan. So ang biyahe pala pagkagaling sa Maynila, kung ganito mga scooter ang gagamitin nyo is mahigit 2 oras, malapit-lapit 3 oras, no. So ayun nga, ngayon ay putol po yung clutch spring ko. Pero matawid na ako na. So paano po ba magpapaandar pagka putol yung clutch spring? Pagka dual spring po, kasi pagka single spring lang, wala na talagang pag-asa yun. Hindi mo na pa talaga patakbo yun pagka putol talaga. Pero pagka itong mga dual spring, pwede pa. So paano po ba magpapaandar? So ganun lang, i-side stand nila, tapos iangat nila yung gulong niya, andar na po yun. Ayun, sumama na po yung gulong niya. So sign po yan na putol na po yung clutch spring niya. So diba, nakakatakbo pa ako. Lang talaga dito kasi maraming lang. Ayan, hindi ko alam kung anong nangyayari dito mga sir, mga madam. Kanina, mandar pa naman siya. Matak pa siya kasi ang alam ko ay putol po yung isang spring niya. Pero ngayon, habang pinapatakbo ko ay biglang wala na talaga. Wala nang sumasabit, wala nang kahit i-repo pa. Ayan. Ayan, wala na talaga. Kahit i-repo siya, wala na talaga kumakapit. So tinulak ko na lang po, nagbaka sakali na makahiram ako ng tools
dun sa unahan kasi wala po talaga akong dalang tools kahit ni isa. So ayun na nga, may nagpahiram na po sa akin ng tools dito sa may bandang Devil's Corner. Pero nung tinanggal ko na ang gearbox, doon ko na nakita na basag pala yung clutch wheel ko, kaya ayaw na po siyang humatak. At dahil wala masyadong proper tools, kaya hindi ko natanggal yung basag na clutch wheel at hindi ko napalitan ng bago. Kahit may dala ako mga spare parts ng spring at saka ng clutch wheel. Kaya ang ginawa ko ay binalik ko na lang sa pagkakabit at nagpatuloy ako sa pagtulak. Yan lang sa sale, sir. Nasa sale lang ako. Mag-jet na lang ako. Kasi naman kasi. Ayan. Dito lang ako sa may sale. Ayan. Dito lang ako, sir. Oo. Sir, thank you, sir, ha. Sige po. Shoutout po sa inyong dalawa, ma'am at sir. At maraming salamat dahil tinulungan niyo po ako na makaakyat po dito sa Shell Buso-Buso. Sana safe kayo makauwi sa inyong uwian. Simula dito sa Shell Buso-Buso ay nakasakay po ako ng jeep hanggang sa Kogyo, at pagbaba ko sa Kogyo ay sumakay ako ulit ng taxi para makauwi na dito sa Manila. So ito po pala ang nangyari sa clutch wheel ko, mga sir, mga madam, kaya ayaw na po siyang humatak kasi nga basag na po yung mismong wheel niya. Ayan po. So ano po ba ang dahilan kung bakit nangyari ito sa akin, itong pagkabasag ng aking wheel? So para sa akin ho, dahil po dito sa naputol po ang kanyang clutch spring. Kasi pag once na naputol ang ating clutch spring, kunwari ito ay naputol na, wala na po siyang control. Ayan, ito wala na po siyang control yung weight niya. Pagka once na umiikot po ang ating clutch, mabigat na po ito. Ayan. So ibig sabihin hindi po siya balance kasi ito may spring pa po. So napipigilan pa po siya. Ayan. Kailangan pa siya ng mataas na RPM para bumukas siya. Ito wala na siyang control. Kahit na mababa po yung RPM niya is naka-engage po siya dito sa ating clutch. Ayan. So ibig sabihin hindi po balance yung bigat na kinikiri nitong ating clutch wheel. Kunwari ito nakalagay dito. Ayan. So ito nakabukas na, ito hindi pa. Lalo na pagka mataas po ang RPM, mas mabigat ang part na ito kumpara po dito. Kaya yung wheel natin is siguro na pwersa siya kasi nga sa sobrang taas ng RPM, mabigat yung kabila, hindi balance po yung bigat na kinikirin niya o yung sinasalo ng ating wheel. Kaya po siya nababasag. Kasi tandaan nyo po mga sir, mga madam, pagka once na umandar ang ating makina is umiinit po siya, lalo na pagka malayo po ang biyahe natin. So kapag umiinit po ang bakal o ang mga bakal na parts ng ating makina is lumalambot po siya, humihina po ang quality niya. So kaya po siguro ganito ang nangyari po sa akin, kasi unang-una po talaga ito po talaga yung naputol. Alam ko na yon nung pagkahinto ko is alam ko na putol po ang isang clutch spring ko, kasi nga nung paghinto ko hindi na maka-idle yung aking makina, namamatay na talaga siya agad pagka binibitawan mo diretso yung silinyador. So nakita nyo naman sa video, napasilip ako sa engine ko habang tumatakbo kasi nga parang may kakaiba yung andar niya o yung ano niya, yung tunog ng makina, parang may kakaiba, kaya napasilip ako nun. Pero binaliwala ko naman kasi nga naging okay naman, maganda naman yung takbo ko nun. So yun nga, binaliwala ko. Pero dahil siguro putol na po yung spring nun, kaya parang nag-iba yung andar niya. So tip ko po sa inyo mga madam at sir, para maiwasan yung mga ganitong aberya po, no? Pag once na naputulan po kayo ng clutch spring, huwag nyo na po itong ibirit ho. Kung wala po kayong pamalit o kaya hindi nyo kayang palitan, pwede nyo siyang itakbo, pero dahan-dahan lang po para hindi po mabasag ang inyong clutch wheel, para makauwi pa po kayo. So hanggang dito lang po ang video na to. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe po, and then pahit ang notification bell para lagi kayong updated every time may bago akong video. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. Maraming salamat. Ride safe sa lahat.